Magpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa chapter 7 ng ating confession na pinamagatang of God's Covenant. Part 3 na po tayo sa ating consideration ng chapter na ito. So balikan lang natin ng mabilis yung mga nadaanan na natin without spending too much time on it. Siyempre, una, nakita natin the necessity of divine covenant. Bakit nakipagtipan ng Diyos sa tao? Hindi dahil sa kasalanan, kasi yung unang pakikipagtipan ng Diyos sa tao ay naganap doon sa hardin ng Eden. So wala pang kasalanan nun. Kaya yung pakikipagtipan ng Diyos ay hindi dahil sa kasalanan ng tao, but because God Himself chose to establish a relationship with humans. Hindi kayang abutin ng tao ang Diyos, pero ang Diyos ang umabot sa tao. And then secondly, the definition of covenant. So pinag-aralan natin yung covenant between humans and then covenant between God and man and the difference between them. Pangatlo, ito yung pinag-aralan natin nung nakaraan, the historic divine covenants. So pinag-aralan natin the covenant of works. Ito yung nangyari sa Garden of Eden. Okay, but because pinili ni Adan at saka ni Eva ang magrebelde sa Diyos, they failed the test in this covenant or the probation in this covenant. Kaya yung covenant of works ay abrogated na siya, no? Hindi na po siya applicable. Though sa Garden of Eden, nag-promise ng buhay ang covenant of works. Diba? Pagka hindi mo kinain, o pag kinain mo ang bunga ng puno na ito, ikaw ay tiyak na mamamatay. Of course, ang kabaligtaran nun, if you will not eat the fruit of that tree, you will live. Pero dahil yung pagsuway ang pinili nila, nabigo sila dito at hindi na po ito nagpa-promise ngayon ng life. But ang applicable sa atin ngayon yung curses. And then pinag-aralan din natin the Noahic Covenant. Doon sa Covenant of Works, mayroong federal head si Adam. Ibig sabihin siya yung representative ng kanyang tao, okay, ng lahat ng tao. Sa Noahic Covenant, no, si Noah naman ang representative, but itong Noahic Covenant is not a covenant of God with Noah. Totoo ang covenant na ito ay covenant ng Diyos with the entire world. Okay, so yung buong mundo ang involved sa Noahic Covenant. Ang Abrahamic Covenant, yan, mas different. Yung Abrahamic Covenant is mas specific. So nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, no, at nangako na siya gagawing isang malaking bansa. So ang binigyan natin ng diin dito, yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham ay mayroong physical aspect at saka may spiritual aspect. Okay, madalas ang nabibigyan lang ng diin ay yung physical, ano, sa bayan ng Israel, no, yung promise of prosperity and no war and territory. Totoong nangyari yan, pero deep within the Abrahamic Covenant, mayroong spiritual aspect, no? Na may promise ang Diyos sa pamamagitan, actually from the Covenant of Works, ay nag-promise na ang Diyos that there will be a Messiah. Okay, at yung lahat ng covenant ay nadidevelop towards that reality na darating ang Messiah, ay pinangako ng Diyos na magiging tagapagligtas ng mga makasalanan. Sa Abrahamic Covenant, yung Messiah na yan ay magagaling sa lahi ni Abraham. Okay? Kaya pinreserve ng Diyos yung bayan ng Israel, di ba? From that race ay ipinanganak ang Messiah. Yung Mosaic Covenant, wala silang federal head. Pero ano siya, parang extension or development ng Abrahamic Covenant. Kasi dito naman sa Mosaic Covenant, bagamat merong dalawa ring aspect, no? Meron ding spiritual aspect in a sense, kasi yung mga shadows ng sacrifices, temple, priesthood, makikita mo sa Mosaic Covenant. Pero dito kasi sa Mosaic Covenant, ang pinaka-emphasis ay yung law. At yung law na yon o yung batas ni Yahweh na yon ay binigay sa bayan ng Israel. So yun yung physical aspect ng Abrahamic Covenant. So sa pamamagitan nito, iingatan ng Diyos at pagpapalain ng bayan kung sila ay magiging masunurin, kung sila ay magiging masuwain, sila ay
parurusahan. Walang federal head ang Mosaic Covenant, meron lang siyang mediator, si Moses. Ang pinaka-federal head ng Mosaic Covenant ay ang Davidic Kings. Kaya yung Davidic Covenant, actually connected lahat ito, no? Lahat ng covenants na ito. Kasi lahat ito ay paraan ng Diyos para i-fulfill yung kanyang promise. Ang promise niya na magpapadala siya ng Messiah. At alam naman natin na sa pamamagitan ng Davidic lineage, okay, naging mas specific mula sa lahi ni David, ipinanganak ang mula doon sa pinakamarami, mula sa lahat ng lahi, di ba? Pinili ng Diyos ang lahi ni Juda kung saan manggagaling ang ipanganganak na Mesyas. Hindi pa natin sinama yung New Covenant kasi didiskussin pa natin yung sa paragraph 3. No, yung New Covenant. So itutuloy natin to ngayon. So nasa paragraph 2 na tayo. Before we proceed to paragraph 3, I think kailangan nating maintindihan itong topic na pag-uusapan natin ngayon. Pero basahin muna natin yung paragraph 2 ng chapter 7 na nagpapaliwanag sa atin what it's all about. Sabi diyan, moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, it pleased the Lord to make a covenant of grace, wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him, that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life His Holy Spirit, to make them willing and able to believe. Okay, so that's paragraph 2. And I believe, para mas maintindihan natin ang paragraph 2, we need to understand the covenant of redemption. Okay, the covenant of redemption. Hindi natin maiintindihan ang lahat ng covenants kung wala tayong idea ng tungkol sa covenant of redemption. Okay, so note, the fall of the first Adam has broken the covenant of works. And this has resulted to humanity's suffering of God's condemnation. So nalagay ang lahat ng tao sa ilalim ng hatol ng Diyos sapagkat nabigo ang unang Adan doon sa covenant of works. Okay, napag-aralan na natin yan nung nakaraan. Sabi dito sa paragraph 2 yung unang line, di ba? Ang linaw. Sabi, moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall. Okay, observe. The covenant of works was based on the positive law given by God inside Eden. So natandaan na sa Genesis chapter 2, verses 15 to 17. Diba? Pwede siya kumain ng kahit na namang bunga sa loob ng hardin maliban doon sa bunga ng puno na nagbibigay ng karunungan sa masama at sa mabuti. Yun ang pinaka-basis ng covenant of works. It's a positive law. Pag sinabing positive law, it's directly commanded by God. Okay? Ibig sabihin, malinaw na iniutos ni Yahweh. Kaya siya tinatawag na positive law. And since man now lives outside Eden, he can no longer hope to achieve eternal life through the covenant of works. Sa covenant of works, simple lang ang basis Do this and live. Ibig sabihin, pag ginawa mo ito, pag sinunod mo yung utos ni Yahweh, pagpapalain ka ng buhay. Okay? Yun yung binigay kay Adan, sa unang Adan. Kaya lang nabigo siya, no? At ang isa sa pinakamalinaw na ebidensya na siya'y nabigo, pinalaya sila mula sa hardin ng Eden. Pinalabas sila. So, ibig sabihin, dahil nasa labas na ng hardin ng Eden, si Adan at si Eva, hindi na po applicable ang covenant of works. Hindi na siya pwedeng gamitin para maging basis ng eternal life. No? Kaya, hindi pwedeng sabihin ng mga tao ngayon na pwede akong maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. No? Hindi na pwedeng gamitin ang covenant of works, which is based on obedience to the law, para magkaroon tayo o mag-earn tayo ng buhay na walang hanggan o ng justification before God. Kasi yung covenant of works, applicable lang yan doon sa loob ng garden. Okay? Hindi siya pwedeng i-apply sa labas ng garden. No man can obey the law perfectly outside the garden. Yun nga sa loob, hindi nagawa ni Adan yung simpleng utos Diba? How much more sa labas ng Garden of Eden? So we are all now outside the Garden of Eden, so we don't have any ability now to
fulfill the covenant of works. Maganda yung sinabi ni Sam Renihan. Medyo mahaba itong quotation na to, pero pagtiyagaan nating basahin kasi it explains everything regarding this point. Sabi niya, Adam's breach of the covenant activated its curses, expelled him from the temple of God's presence, and condemned him to death. This means that the covenant remains in force today, covenant of works, in that its curse continues to apply to all of Adam's offspring. But the covenant does not remain in force today in the sense of promising life to those who obey its commands. The covenant of works depends on positive laws. It is much more than the moral law. Bakit mas mahigit pa sa moral law? Because a positive law is directly commanded by God. And with no more Eden and no more sacramental trees, there are no more positive commands to obey. Furthermore, the covenant of works was made with a federal head, Adam, not his descendants. Therefore, the promise of the covenant of works is permanently shut up and abrogated. Wala na pong covenant of works para sa atin. Hindi na natin pwedeng gamitin ang covenant of works para sabihin sa Diyos, ay tatanggapin mo ako kasi sinusunod ko ng mahinam ang mga kautusan na ibinigay mo sa amin. No? Hindi na siya applicable sa atin sa ngayon. Point, since only the condemning power of the covenant of works is in effect today, God had to make another covenant in order to provide man the hope of being reconciled with Him, thus the covenant of grace. Dahil hindi na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng covenant of works. Okay, dahil nasa labas na tayo ng Garden of Eden, no? At wala na tayong federal head, no? Para sa covenant of works na ito sa kalagayan natin ngayon, kinailangan ng Diyos na magbigay ng panibagong covenant at ito yung covenant of grace. No? Ang covenant of grace ay ang manifestation ng covenant of redemption. So mamaya papaliwanag ko, yung covenant of redemption kasi nangyari ito bago pa nilikha ng Diyos ang lahat. It's a covenant between the Trinity. Okay? Itong covenant of grace, it's the manifestation or development of this covenant of redemption in history. Kumbaga, yung tipanan ng Trinity, ay sinimulan na isakatuparan sa loob ng kasaysayan ng tao. Not outside of history, but within history. Okay, kaya dun sa sinabi sa confession natin, sa paragraph 2 again, it pleased the Lord to make a covenant of grace wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him that they may be saved. In other words, dahil hindi na applicable sa atin ang covenant of works, dahil abrogated na ito, no? It's already obsolete for us, no? Outside the Garden of Eden. It's not applicable. No? Doon lang siya sa loob ng Garden of Eden. Kailangan gumawa ang Diyos ng panibagong tipan para mabigyan ang tao ng pag-asa. So this time, binanggit sa atin, di ba? Yung covenant of works and covenant of grace, meron siyang federal head, no? Sabi diyan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So itong covenant of grace na ito, no? Covenant ng Diyos, no? Para iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng isang federal head, no? The last Adam. Okay, so tingnan natin, para mas maintindihan natin, hinati ko ito sa ilang bahagi, at least 2, I think, para maintindihan natin. Una, understanding the covenant of redemption. Understanding the covenant of redemption. Note, the covenant of redemption is the basis of the covenant of grace. Okay? So yung covenant, ulitin ko ha, yung covenant of grace, baka kasi malito kayo, bakit ang daming covenant? Yung covenant of grace, ang basis nito ay yung covenant of redemption. Yung covenant of redemption, nangyari to within the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit, bago pa nila nilikha ang mundo. Diba? Bahagi na ng decree ng Diyos, no? Kaya nauna yung pinag-aralan natin, the decree of God. So bahagi na ng decree ng Diyos na magliligtas siya ng mga makasalanan even before creation. Kasi nag-decree ang Diyos din na mauhulog, no, si Adan at si Eva sa kasalanan at mangangailangan sila ng
tagapagligtas. So, before He created everything, before God created everything, meron ng covenant of redemption. Then, God created everything, doon na nagsimula ang application ng covenant of grace. No, it is the archetypal, sabi dito sa note natin, it is the archetypal covenant for all the other covenants of God. All the other covenants in history flow out of the covenant of redemption. Ibig sabihin, lahat yun, anong pinag-aralan natin? Covenant of works, the Abrahamic covenant, Noahic covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant, lahat siya nag-develop from this covenant of redemption. Ibig sabihin, unti-unting na-fulfill yung covenant of redemption sa history. No, yung po lahat ng covenant na yon, hindi po yung nangyari lang ng sunod-sunod na ganyan. Bawa isang taon, susunod na taon, pangatlong taon, hindi. Hundreds, even thousands of years, no, ang lumipas sa bawat covenant na ito, sa kanilang development, sa kanilang fulfillment in human history. But all of them happen sapagkat mayroong covenant of redemption. So define natin, ano ba yung covenant of redemption? Maganda yung definition ng Theopedia. Sabi din sa Theopedia, online to, pwede nyo i-research sa internet. Sabi sa Theopedia, this covenant of redemption refers to the covenant within the Trinity, which established the plan of salvation. That is the agreement within the Godhead that the Father would appoint the Son to give up His life for mankind and that Jesus would do so. Okay, so yun yung covenant. No? Nagkaroon sila ng plano, agreement. So the Father made a plan, no, na magkakaroon ng redemption ang mga makasalanan. So alam natin redemption, tutubusin. Ibig sabihin, i-reconcile ng Diyos ang mga makasalanan sa kanyang sarili, but through a sacrifice. Diba? Kaya pinadala ang Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao siya, kasi that's His part in the covenant of redemption, to become that sacrifice. No, yung magiging alay doon sa krus ng Kalbaryo para maging basis ng redemption. Okay, kaya siya tinawag na covenant of redemption. Dito sa definition, hindi sinama yung Holy Spirit, no? Kasi Trinity, dapat kasama yung Holy Spirit. Pero mamaya, papaliwanag ko, meron ding malaking papel ang Holy Spirit dito po sa tinatawag na covenant of redemption. Kaya ang covenant of redemption, yung salvation natin is Trinitarian. Okay, involve ang God the Father, involve ang God the Son, involve ang God the Holy Spirit. Observe. Since humanity is now under God's condemnation, their only hope is for this condemnation to be lifted up. It is God Himself who planned a way to reverse His own sentence against humanity. So dahil nabigo yung first Adam sa covenant of works, ang naging resulta nun, lahat ng tao ay na-condemn ng Diyos. Okay? Because of that failure. Kaya yung in-effect ngayon sa atin ay yung curse ng covenant of works. Dahil nag-fail si Adam. Diba? Kung ano yung naging decision niya at naging resulta ng kanyang action, applicable sa lahat ng kanyang nirepresent. Kaya tayong lahat, diba? Tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. We are condemned sinners. So the only way for us to be accepted by God ay i-remove yung condemnation. Diba? Kung tayo na under God's condemnation, kailangan alisin yung condemnation para tanggapin tayo ng Diyos. At hindi natin kayang tanggalin yung condemnation sa sarili natin. Okay? No man can remove the condemnation against himself, kahit naman sa human court. Diba? Walang sino mang condemned ang pwedeng magtanggal ng kanyang guilt sa batas. He needs to be represented. Diba? Kaya nga mayroong defending lawyer. Ano, yung lawyer na yon ang siyang nag-a-appeal sa higher courts para yung kanyang sentence mabago. 'Di ba? So ganun ganun ang legal process. So, ang gumawa ng paraan para matanggal o ma-reverse yung sentence natin, Diyos din mismo. Ang Diyos ang nag-condemn sa atin because of what Adam, the first Adam did. And also,
dito sa covenant of redemption, God also will lift up that condemnation. Tatanggalin yung condemnation na yon sa pamamagitan ng kanyang plano. Okay, so nagplano ang Trinity para yung condemnation na yon matanggal. Imagine, no? Kabutihan ng Diyos. Siya yung na-offend because of our rebellion. Dapat parusahan talaga tayo. But out of His mercy, gumawa ang Diyos ng paraan para tayo na dapat ay parusahan ng walang hanggan ay mapawalang sala. Diba? Ma-justify. Sabi dun sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 from the New Living Translation, "For God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserved it, but because that was His plan from before the beginning of time to show us His grace through Christ Jesus." No? Bahagi na ng itinakda ng Diyos yun na magkakaroon ng paraan para ang mga makasalanan na hinirang niya para maligtas ay matubos mula sa kanilang pagkakasadlak sa kasalanan. At yun ay sa pamamagitan din ng anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan mo mabuti kung gaano ka-rich itong pamamaraan na ginawa ng Diyos para iligtas tayo. Kaya kung naiintindihan natin yung pinagdaanan ng Diyos para iligtas tayo, yung appreciation natin dapat hindi nauubos yun, diba? Dapat nagmamanifest yun sa ating kagalakan, diba? Sa ating kasipagan, sa ating katapatan. Nagmamanifest yun kung naiintindihan mo talaga kung ano ibig sabihin ng pagliligtas ng Diyos. Diba? Sa atin bilang mga wala namang karapatan na maligtas. So that is the meaning of the covenant of redemption. Hindi ito comprehensive, kasi wala tayong masyadong maraming time. But at least I'm giving you the key para maintindihan ko anong ibig sabihin ito. So of course, pag sinabi natin covenant, may mga involved sa covenant. Okay? So sinabi natin kanina, ang covenant of redemption is the covenant within the Trinity itself. So pag pinag-usapan natin the parties of the covenant of redemption, walang humans na involved dito. Okay? Ang parties involved sa covenant of redemption ay ang Trinity. Note, in the covenant of redemption, the Father, the Son, and the Holy Spirit agreed to provide a way for humanity to be restored in their communion with God. Okay? The Father, the Son, and the Holy Spirit, they made an agreement. They made a covenant. Okay? Bagamat wala tayong makikita na eksaktong verse na nagsasabi na mayroong nangyaring covenant. Okay? Between the Trinity sa Bible, pero makikita natin ito sa kabuuan ng Scripture. From Old Testament to New Testament, makikita natin, kaya naiintindihan ng mga scholars na mayroong nangyaring covenant between the Trinity sapagkat sa development ng redemption, history of redemption, mula Old Testament to New Testament, nakikita nila yung agreement between the Father, the Son, and the Holy Spirit para ma-fulfill yung kaligtasan ng mga makasalanan. Ito hindi comprehensive, pero gusto ko ipakita sa inyo na sa buong Biblia, itinuturo sa atin that there was indeed an agreement to make a plan to redeem sinners beyond human history or before everything was created. So una, of course, the first participant or party in this covenant of redemption is God the Father. The Father sent the Son to accomplish the plan of redemption. It's the Father who made this plan of redemption. No, hindi sinasabi na dahil siya yung sa kanya natin ina-associate yung planning of redemption, mas mataas yung Father kaysa sa Father and Holy Spirit. Hindi. Okay? So, wala pong mataas at mababa sa kanila pagdating sa covenant of redemption. They are all equal, of course. Diba? Pinag-aralan na natin yung doctrine ng Trinity. So, wag nating isipin na dahil yung Father ang nagpadala sa anak, mas mataas yung Father kaysa sa Son. No. Okay?
So, dun sa plano na yon ng Trinity, meron silang kani-kanilang part, no? At dun sa part na yon, kasama dun yung humility of the Son and the Holy Spirit dun sa entire plan nila, para iligtas ang mga makasalanan. This is very beautiful, no? Itong covenant of redemption na ito. So una, the Father sent the Son to accomplish the plan of redemption. Ito yung mga passages. Hindi lahat ay may quote ko sa inyo, pero meron sa Old Testament and New Testament. Ito, una, sa Isaiah 42, verse 6 to 7. Sabi dito, I am the Lord. I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison, those who sit in darkness. So itong Isaiah 42 is a messianic prophecy. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa Israel. Okay? Pag binasa mo, parang Israel yung tinutukoy. Pero hindi. Ang tinutukoy sa Isaiah 42, ultimately of course, is Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ yung tinutukoy dito na tinawag ng Diyos sa katuwiran. At ibibigay bilang tipan sa kanyang mga tao, magiging liwanag sa mga bansa, magbubukas sa mga mata ng mga bulag. So matatandaan ninyo, nung si Juan Bautista yung nakakulong, diba? Nagkaroon siya ng doubt kung si Jesus nga yung Messiah. So nagpadala siya ng kanyang mga disciples para mag-inquire. Nung pumunta sila kay Jesus, ito yung kinote ni Jesus eh. Diba? Sabihin mo, kung ano yung nakita nyo. Ako ay nagbukas ng mga mata ng mga bulag. Ako ay nagpalaya. Ako ay bumuhay ng mga patay. So basically, Jesus, when quoting Isaiah 42, is telling the envoy ni John the Baptist, ako yung Messiah. Diba? So, ito, sa Old Testament, wala pa si Jesus niyan, of course. It's a prophecy na merong ipadadala ang Diyos. Okay, there will be one who will be sent, ipadadala. At walang iba yun kundi ating Panginoong Jesucristo. And then John chapter 3, New Testament naman ito, verse 17. Sabi, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. So malinaw, di ba? Ang Ama, ipinadala ang kanyang anak para maging tagapagligtas ng mga makasalanan. So basically, that's what Isaiah was saying sa kanyang prophecy. At nung natupad ito sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, is fulfilling the purpose of being the Savior. Hindi lang yan. Sa John chapter 8, verse 42, ganito nakasulat, Jesus said to them, Jesus naman ang nagsasalita this time. Sa Old Testament, sa Isaiah, yung prophet. Diba? Dito sa John chapter 3, si John yan, sumulat. And then dito sa John chapter 8, si Jesus mismo, sabi niya, Jesus said to them, if God were your Father, you would love me, for I came from God and I am here. I came not of my own accord, but He sent me. Diba? Kahit si Jesus mismo, meron siyang malinaw na understanding, He did not come on His own. He was sent by the Father para mag-fulfill ng kanyang mission to become the Messiah or the Savior of sinners. Ang point natin dito, the reason for the coming of the Son of God is primarily to accomplish the mission given to Him by the Father. This is the part of the Father. He sent the Son. And this is also the part of the Son, di ba? To obey the will of the Father. Maganda yung sinabi ni Sam Renihan. Ilagay ko ba dyan? Ayan. The Father laid the Son under certain obligations or commitments. He commanded Him to become incarnate, to obey the law perfectly, and to offer Himself up as a substitutionary sacrifice for a special people. God the Father gave work to God the Son. The covenant of redemption was a covenant of works. God the Son had to fulfill commands to obtain the blessings of the covenant. Sabi natin kanina, yung original covenant of works inside the Garden of Eden ay hindi na applicable sa atin dito sa labas ng Eden. Pero, yung ginawa ni Jesus na kanyang part sa covenant of redemption ay pwede rin tawaging covenant of works. Bakit?
Kasi kailangan niyang sundin ang kabuuan ng kalooban ng kanyang ama para ma-earn ang kanyang pagja-justify sa mga makasalanan o para ma-earn ang salvation ng mga makasalanan. Kumbaga yung salvation natin, it's something that is a product of the Lord's hard work. Okay? Yung kaligtasan natin ay produkto ng gawa ng ating Panginoong Jesucristo. No? Pwede nating sabihin, naligtas tayo sa pamamagitan ng gawa. Pero hindi gawa natin. Naligtas tayo sa pamamagitan ng gawa ng Panginoong Jesucristo. Okay? Nakuha niyo yung difference? Doon sa original covenant of works sa loob ng garden, bibigyan ng Diyos si Adan at si Eva ng confirmation at eternal life sa pamamagitan ng kanilang pagsunod, ng kanilang gawa. Kaya nga siya covenant of works. Kaya lang hindi nila nagawa, di ba? Nag-fail sila. So there should be another representative. No? Kaya nga tinatawag ang Panginoong Jesucristong huling Adan, di ba? Kasi siya yung naging representative natin dito sa labas ng hardin ng Eden, no? Para ma-earn yung kaligtasan para sa atin. Kaya, di ba, ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao, sinunod niya yung lahat ng batas. Imagine niyo pag kinumpare ninyo, 'di ba, yung unang Adan sa pangalawang Adan, mas mahirap yung ginawa ng pangalawa at huling Adan. 'Di ba? Kasi doon sa loob ng hardin, simple lang yung positive law eh. 'Di ba? Do not eat this forbidden fruit and you will live. 'Di ba? Sa labas, yung kautusan na sinunod ng ating Panginoong Jesucristo, mas madami. Bakit? Kasi nung nasa labas na ng hardin, mas marami ng kasalanan. Mas marami ng batas na ang umiiral. At yung lahat ng batas na yun, no? Mula pa sa panahon ni Moses, sinunod lahat ng Panginoon yun. Tinupad lahat ng Panginoon yun. Yung sinatawag na ceremonial law, diba? Yung sacrificial law, yung law regarding food, and so on and so forth. Lahat yan tinupad ng ating Panginoong Jesucristo nang walang kapintasan. No? Natupad niya lahat yon, no? He didn't fail. Hindi lang yon, hindi niya lang tinupad yung lahat ng inuutos ng batas, binayaran din ng Panginoon yung lahat ng parusa na hinihingi ng batas. Kasi meron ng batas, merong parusa. Definitely, kapag may batas, merong hindi susunod sa batas. Ang hindi susunod sa batas, kailangan parusahan. Kaya merong demand ang law of God ng punishment, no? For the sins of humanity. At binayaran din ng Panginoon yun nung namatay siya sa krus. Just imagine, di ba? Kung naiintindihan natin itong kaligtasan na tinanggap natin, hindi natin pwedeng ipilit na kaya ako naligtas kasi meron akong ginawa. Kaya ako naligtas kasi nagpakabuti ako o nagsumanib ako sa isang iglesia. Hindi. Tayo naligtas sa gawa ni Jesucristo, no? Ng ating huling Adan. Dito sa tinatawag na covenant of redemption. Okay? So, pangalawa, of course, the second participant or the second party in this covenant of redemption is God the Son. Kung ang Ama ipinadala ang anak, the Son willingly took up the work of redemption to earn a people for Himself. Okay? Ang ating Panginoong Jesucristo, kusa siyang sumunod sa utos ng Ama na siya ay magkatawang tao at mag-alay ng kanyang sarili pagkatapos niyang tuparin ang lahat ng sinasabi ng batas para maging pantubos ng mga makasalanan. And He willingly took up that work. Kahit na napakahirap nun, no? Kahit na napakahirap nung kanyang pinagdaanan. Pero ginawa niya yon kasi that's the only way para maligtas sa mga hinirang. Diba? Tingnan niyo yung mga passages na ito. Again, from the Old Testament tayo mag-start. Psalm 2, 6-9. Hindi lahat ito, maraming passages ito, hindi natin mapapagkasya lahat. Sabi, as for me, I have set my king on Zion, my holy hill. I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter's vessel. So dito, makikita natin isang
Messianic psalm naman ito regarding Jesus becoming the king of His people. So Jesus will come, and as God's Son, He will become the king of His people. So that's Old Testament. So pagdating natin sa New Testament, John chapter 10, 25 to 29. Again, ang Panginoong Yesus ang nagsasalita. Sabi niya, Jesus answered them, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Ang context, okay? Ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y pinadala ng Ama, hindi siya pinadala para iligtas ang lahat ng tao. Okay? Ang Panginoong Jesucristo ay pinadala ng Ama para iligtas yung tao na ipinangako ng Ama sa Kanya. Diba? Yun yung kanyang mga hinirang, diba? Kaya ililigtas lamang ng Diyos ang kanyang mga pinili upang maligtas. At yun yung tinutukoy ng Panginoon dito na kanyang mga tupa. Diba? My sheep hear my voice and I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. Ang Panginoong Jesucristo, kaya siya nagkatawang tao, sumunod sa batas, namatay para sa pagbabayad ng parusang hinihingi ng batas upang tubusin ang kanyang sariling bayan. Okay? Ang kanyang mga tupa. Hindi po ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga tao. Ano? Hindi po ililigtas ng Diyos ang mga tao sa mundo o walang hindi maliligtas. Na meron po talagang ililigtas lamang yung tinutukoy niyang mga tupa. Of course, iko-compare mo yan doon sa mga parables regarding the separation of the sheep and the goat, diba? Yung paghihiwalay ng wheat from the tares. No? Ibig sabihin, meron talagang para sa Panginoon. Meron talagang nakaseparate, nakabukod para sa Kanya at yun yung pagmamay-ari niya. Not everything or not everyone. Okay, point natin dito, the Father gave a people to the Son. And the Son was commanded to lay down His life for that people as their federal head. Diba? Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating federal head, siyang kumatawan sa atin. No? Doon sa plano na ito, yung covenant of works na ito, na tinatawag din nating covenant of redemption para maligtas tayo. Okay? So, pwede nating tingnan din yung larawan ng Israel sa Old Testament as a figure representing the real people of God. Okay? So, hindi po porket Israelita ka, automatic na maliligtas ka o walang Israelitang hindi maliligtas. Okay? Ang Israelita ay larawan ng bayan ng Diyos. Yung bayan na yon, yun yung bayang tutubusin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya di ba sa pagdating natin sa New Testament, yung totoong bayan ng Diyos, hindi lang yung national Israel, no? Kundi yung iglesia, no? Kung saan magkahalo yung Israel at saka hindi Israelita, yung mga Israelita at saka hindi Israelita, yung Jews and Gentiles, di ba? So pag nakita natin sa New Testament, yung church is composed of both Jews and Gentiles. Yun ang people of God, yun ang church. Okay? Again, Sam Renihan, sabi niya, God the Son was sent to die for a people, but His mission included much more than simply His death. He was appointed by the Father to be a mediator for His people, and as that mediator to be the king, priest, and prophet of God's elect. Okay, siya yung representative natin. At ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya king, hindi lang siya prophet. Siya yung king, prophet, and priest. So lahat yung, again, babalik ka sa Old Testament, yung prophet, priest, and king, nasa Old Testament yun, di ba? Lahat yun, tinupad din ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ng perfect king, ang Panginoon ng perfect prophet, ang Panginoon ng perfect priest. Okay? At yan ay tinupad lahat ng Panginoong Jesucristo so that He can earn a people for Himself. No? The people of God.
Of course, the last ay yung pong Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit. Sabi natin kanina doon sa definition, wala yung Holy Spirit, di ba? Pero ang totoo, the Holy Spirit is a silent participant in this covenant. He is also a part of the fulfillment of the covenant of redemption. The Holy Spirit was the help provided by the Father so that the Son will succeed in His mission. Hindi po magtatagumpay ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mission dito sa mundong makasalanan kung hindi siya sinamahan at tinulungan ng banal na Espiritu, ang pangatlong persona ng Triune God. Okay, mga passages na nagpo-prove nito, of course, Isaiah 42 verse 6, nabanggit na natin, di ba? I am the Lord, I have called you in righteousness, I will take you by the hand and keep you. So yung phrase na take you by the hand and keep you, so that's protection, that's security, no? Pinramis ng Ama sa anak yon, di ba? So ibig sabihin, nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, hindi yung mag-isa lang siya. Natuto pa rin lahat ng yon. He received all the help he would need, no, para ma-accomplish niya yung kanyang mission. So dito, nakikita natin na nag-promise ang Father that He will help the Son. Isaiah 49 verse 8, the same. Thus says the Lord, in a time of favor, I have answered you. In a day of salvation, I have helped you. Okay, so referring to Jesus Christ again, sinabi ng Ama, I am the one who helped you. Okay, all throughout. And then New Testament, John chapter 3 verse 36 from New Living Translation, for He is sent by God. Jesus is sent by God. He speaks God's words, for God gives Him the Spirit without limit. So ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nandito sa lupa, He was filled with the Spirit without limit. Diba? Yun, di ba tayo, meron tayong indwelling of the Spirit, meron tayong infilling of the Spirit. So the Holy Spirit gives us power to obey God and His commands, di ba? To please God. Hindi naman natin kakayahan yun eh. Okay? Yung kakayahan nating i-please ang Diyos, sa Holy Spirit yun nanggagaling na nasa atin. Pero there are points in our lives, di ba, na hindi natin nagagawang i-please ang Father. Si Jesus, there was no point in His life na hindi niya na-please ang Father. Why? Because all throughout His life, He was filled with the Spirit. Puspus siya ng banal na Espiritu. No? Kaya walang punto sa buhay ng Panginoon na hindi niya nagawa ang gusto ng Ama. Okay? Hindi siya nabigo. And then Hebrews chapter 9 verse 14, how much more with the blood of Christ who through the eternal Spirit, of course that's the Holy Spirit, offered Himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Ang point lang dyan sa Hebrews, it was the Spirit of God who helped Jesus to become a blemish, to become an offering without blemish. Kumbaga, ang Holy Spirit ang tumulong sa Panginoong Jesucristo na masunod niya ng ganap ang sinasabi ng kautusan. So, ang Holy Spirit, part siya ng Covenant of Redemption. Okay? Hindi pwedeng tanggalin yung Holy Spirit, sa covenant na ito. Point, the Holy Spirit played a very important role in the covenant of redemption. The Father promised to sustain and uphold the Son in His mission, and He did this through the Holy Spirit. So, tinulungan, ginabayan, pinroteksyonan ng Ama ang anak habang siya'y nandito, nagmi-mission sa lupa sa kapangyarihan at tulong ng banal na Espiritu. And that explains kung bakit ang Panginoong Jesucristo nakakapag-miracle nung nandito siya sa lupa. Okay? So, hindi pa natin nadi-discuss yung dual nature ni Jesus Christ. Di ba? He is both God and man. Pag sinabi mong, kaya nakakagawa si Jesus ng miracle is because He is God. Mali ang Christology mo. Okay? The Lord Jesus, nung nandito siya sa mundo, He was not performing those miracles sa pamamagitan ng kanyang pagiging divine. Tandaan ninyo, nung nandito ang Panginoon sa lupa, siya ay nasa stage ng kanyang humiliation, ng kanyang pagpapakababa. So, ibig sabihin, nung ang Panginoon ay nandito, siya ay
nandito sa lupa bilang ganap na tao. Okay? Hindi ganap na Diyos. Bagamat siya ay totoong Diyos at totoong tao, hindi po, alam mo yun, sa loob ng person ng Panginoon, 'di ba, mayroong divine and human. Hindi po nag-overflow yung divine dun sa human para makagawa siya ng miracle. Okay? Hindi. Kaya nakakagawa ng miracle ang Panginoon, 'di ba? Habang nandito siya sa mundo ay dahil sa Holy Spirit. Okay? Dahil sa Holy Spirit. Mas madidiscuss pa natin 'yan sa part ng ating confession regarding the dual nature of the Lord Jesus Christ. Okay? So, ulitin ko, hindi po nakakagawa ang Panginoon ng miracle nung nandito siya sa lupa dahil Diyos siya. Okay? Nakakagawa siya ng miracle dito sa lupa because He was dependent doon sa power ng Holy Spirit. Kaya pansinin niyo, bago siya gumawa ng mga miracles, nagpe-pray muna siya. Diba? Bago niya binuhay si Lazaro mula sa mga batay, He prayed to the Father. Of course, yung mga narratives na gano'n, hindi po natin pwedeng sabihin yun yung lahat ng sinabi ni Jesus sa prayer niya. I believe, before Lazarus was raised from the dead, he asked for the power of the Spirit to enable him to perform that miracle. Of course, hindi pa magiging malino yan ngayon kasi hindi pa yan ang topic natin. Alright, so last part, letter C. Okay, hindi ko nakita yung letter C. Pero may letter C tayo, no? So kung meron tayong napag-aralan natin kung ano ibig sabihin ng Covenant of Redemption, kung sino yung parties involved, the Trinity. Of course, letter C, fulfillment of the Covenant of Redemption. Mabilis lang to. Okay? Note, Jesus Christ started fulfilling the Covenant of Redemption from the point of His conception until His ascension to heaven. Let me clarify. Covenant of Redemption ay covenant between the Trinity before creating everything. Diba? Nag-agree ang Father, Son, and Holy Spirit na magre-redeem sila ng mga makasalanan. Diba? The Father will send the Son will submit to the Father and become the sacrifice. The Holy Spirit will enable the Son to do all of these activities or work in His mission. Pero yung fulfillment ni Jesus Christ, no, as the Messiah, hindi po yun nagsimula nung siya ay nagsimula na ng kanyang public ministry. Kasi yung iba, sabi ng iba, nagsimula siyang magtrabaho bilang Messiah nung nagsimula na siya ng kanyang public ministry. Nung hindi pa siya nagsisimula ng kanyang public ministry, hindi pa siya naggumagawa nun para sa kanyang pagiging Messiah. No, that's wrong. Ang ating Panginoong Jesucristo, He was already fulfilling His part in the Covenant of Redemption. Nung pa lang siya ay nandun sa sinapupunan ng kanyang inang si Maria. Okay? Yung pa lamang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo, yung pagbubuntis sa kanya ni Maria, part na ng kanyang pag-fulfill ng kanyang trabaho sa Covenant of Redemption. Diba? Sabi natin kanina, God sent the Son to become incarnate. So doon pa lang, diba? Nung siya ay pinagbubuntis ni Maria, tinutupad ni Jesus yung kanyang part sa Covenant of Redemption. Diba? Nung pinanganak siya, diba? Napufulfill yung lahat ng promises sa Old Testament, yung mga hula, diba? Tungkol sa Messiah, kung saan siya ay panganganak, diba? Saang part sa Bethlehem yan. Andun lahat sa Old Testament, tinutupad na ni Jesus. Baby pa lang siya noon. Diba? So habang lumalaki siya, natututo siya sa kautusan, diba? Lumalaki siya, nagiging marunong siya sa salita at kalooban ng Diyos, tinutupad niya pa rin lahat. Kasi simula na nagkaisip ang Panginoon, nagsimula na siyang sumunod sa kautusan ng Diyos. Okay? Sa very, very young age, na nagsimula na siya magkaroon ng isip, no? Sinusunod niya na ang lahat ng kautusan ng Panginoon. Diba? Sabi niya nga dun sa temple nung nawala siya, diba? Sabi ng parents niya, bakit mo kami binibigyan ng worry? Ang sabi ni Jesus, di ba dapat nandito talaga ako sa gawain ng aking ama? O, bata pa lang siya. Aware na si Jesus na meron siyang mission. And that mission is the work given to him by his Father. Hindi si Joseph yon. God the Father. So conscious na si Jesus, no? Maliit pa lang siya na siya yung Messiah. Hanggang sa siya ay naging karpintero, no? Naging apprentice carpenter ng tatay niya, tinutupad niya pa rin yung kanyang part doon sa Covenant of Redemption.
Hanggang sa nag-public ministry na siya. Yun na, tuloy-tuloy na yon. Diba? Hanggang sa ang Panginoon ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay at pumanik sa langit. So he fulfilled, no, his part from the very beginning until the end. Ano? Ganun ka faithful, no, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang trabaho para iligtas tayo. No? At nag-succeed siya doon. No? Yung first Adam nag-fail, pero yung last Adam nag-succeed siya sa lahat ng trabaho na binigay sa kanya sa Covenant of Redemption. Again, Sam Renihan, even from an early age, Jesus told his parents that he must be about his Father's business. Jesus himself spoke of this, and the Gospels describe him as one who would not be deterred or distracted by any. Rather, he followed through with his mission to the bitter end. Despite the persecution and suffering, despite the abandonment of his disciples, no one took his life from him. He laid it down. He willingly accepted the mission given to him by the Father. And as Paul says, Jesus was obedient to the point of death, even death on a cross. In so doing, he fulfilled the commitments of the covenant of redemption and earned the reward. He was raised from the dead and glorified. Ang Panginoong Jesucristo, na perfect niya yung kanyang job. It's a perfect job, no? It's a perfect work sa covenant of redemption. And because of that, he earned our salvation. No? Kaya naligtas tayo sa pamamagitan talaga ng gawa. Pero hindi ng ating gawa, kundi sa pamamagitan ng gawa ni Jesucristo. Siya yung nag-earn ng ating salvation. Kaya nga, ang kaligtasan ay papaano? Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo. Ibig sabihin, ng pagsampalataya natin kay Jesucristo, naniniwala tayo na yung ginawa niya lang ang sapat na paraan para tayo tanggapin ng Diyos. At para mapasa atin yung benepisyo ng kanyang ginawang trabaho sa Covenant of Redemption, kailangan tayo magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. At yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So dapat mas maintindihan natin at mas luminaw, lumalim yung ating understanding and appreciation ng ating kaligtasan after this lesson, di ba? It's all because of Jesus. Kung bakit tayo naliligtas. We cannot save ourselves, di ba? Kahit anong gawin nating pagpupumilit. No? Kaya it's apakalaking pribilehiyo yung iligtas ka ni Jesus. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao sa mundo maliligtas. Hindi. Di ba? Siguro yung iba hindi sila nangangamba. No? Kung hindi sila kasama dun sa mga iniligtas. Siguro nasasabi lang ng tao yan ngayon kasi hindi pa siya nakaharap sa Diyos eh. Pero pag ang lahat ng tao humarap sa hukuman ng Diyos, doon natin maiintindihan ang kahalagahan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Kasi yung mga taong para sa kanila walang saysay yung kaligtasan niyan, it doesn't bother them. Magsisimula kang matakot pag nakaharap ka na sa Diyos eh. Magsisimula ka na manginig sa takot. Pero kung wala kang kaugnayan kay Kristo at nakaharap ka na sa Diyos sa panahon ng paghukom, huli na ang lahat para sa iyo. Wala na. Ba kahit anong gawing iyak mo doon, no? Kahit lahat ng uhog mo lumabas sa ilong mo doon, wala ka na. You will not be given another chance. Kaya habang nabubuhay tayo, pag-isipan nating mabuti to kasi ito na yung panahon talaga para seryosohin natin yung kaluluwa natin. Diba? Kasiyahan sa mundo, pansamantala lang yan. No? Walang halaga yan kumpara sa kaligayahan ng eternal life na pinaghirapan ni Jesus para tanggapin natin. Hebrews chapter 10 verse 12 to 14. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God, waiting from that time until His enemies should become a footstool for His feet. For by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. So lahat ng ginawa ng Panginoon, He did it one time. And He did it perfectly. No? At yung effect nun will be forever. Eternal. No? Ang epekto ng kanyang ginawang pagsasakripisyo. Point. And we'll end here.
The Son of God committed himself to fulfill a covenant of works on behalf of an elect people. Thus, the covenant of redemption is the covenant of works fulfilled by the perfect last Adam. Okay? Kaya talaga naligtas tayo sa pamamagitan ng gawa ng Panginoong Jesucristo na mapapasa atin lang kung tayo mananampalataya sa Kanya. Diba? Kaya pag naintindihan mo yung ginawa ng Diyos para iligtas tayo, yung pag-worship mo sa Kanya, hindi siya parang matamlay eh. Diba? Yung pagsaserve mo sa Kanya, hindi half-hearted. No? Yung paglilingkod mo yung pagtupad mo ng Great Commission, hindi yan parang napipilitan lang. No, pag naintindihan natin yung ginawa ng Diyos para iligtas tayo, everything magbabago. No? Commitment mo sa church, yung devotion mo, yung prayer time mo, yung pag-share mo ng gospel, yung perception mo ng mundo, yung lahat magbabago eh. No? Hindi ka magiging katulad ng mundo. You will become a totally different person because of this great work of salvation. Okay, so meron po kayong questions? So dito lang tayo kasi paragraph 3 ng chapter 7 is the last paragraph. Yun yung New Covenant, the fulfillment of the covenant of grace. Papaliwanag ko na lang ulit sa darating na Lord's Day, Lord willing. Okay, kung ano yung difference ng covenant of redemption, covenant of grace, new covenant. Okay? Connected yan eh. Okay? So yung covenant of grace, yun yung manifestation sa history ng covenant of redemption. So yung lahat ng pinag-aralan nating historic divine covenants, yun yung fulfillment, unti-unti ng covenant of grace. At yung final fulfillment ng covenant of grace, yung tinatawag na new covenant. Okay? The new covenant in Christ's blood. Okay? Yung pag-aralan natin sa susunod na Lord's Day. Okay, question? Clarification. Kayo nalilito. Tandaan nyo lang, ang covenant of redemption ay covenant between the Trinity bago pa nilikha ang lahat. So wala pang world, wala pang tao, wala pang history. Meron ng covenant of redemption. Kasi itinakda na ng Diyos lahat yung mangyayari eh. So yung lahat ng nangyayari sa history, lahat yan tinakda na ng Diyos before creation. Kaya yung pinag-aralan natin ng God's decree. Nung nagsimula na yung creation, nagsimula na yung human history, doon naman unti-unting tinutupad, no? Yung covenant of redemption through this so-called covenant of grace. Kaya yung grace ng Panginoon nasa Old Testament pa lang meron na. Hindi po New Testament lang yung grace. No? Kahit Old Testament, graceful na ang Diyos. No? Gracious na. Full of grace. No? Ang Diyos sa kanyang pagtupad ng mga covenant na yon. Diba? Yung fulfillment ng pagpapadala ng Messiah, unti-unti. No? From the time of Genesis 3, unti-unti, Genesis 3 pa nga lang, nasa loob pa ng garden yon, tinutupad na ng Diyos yung covenant of grace eh. Unti-unti. Kaya lang, syempre, sa umpisa, hindi pa siya ganun ka-develop. Okay? Hindi pa siya ganun kalinaw. Lumilinaw lang siya habang tumatagal ang panahon. Hanggang sa natupad nung dumating na si Jesus Christ at namatay na siya sa cross. Okay? Papaliwanag ko sa inyo yung connection no next Sunday. Question pa? Wala pa palang question. Ako pa pala papaliwanag pa rin. Ano? Question. Dito. So, huwag kayong malilito ha. Iba yung covenant of works, iba yung iba yung term na covenant of works sa covenant of grace, hindi yan synonymous. Okay? But they are connected. Okay? And then, iba rin yung new covenant. Yung term na yon. Yung new covenant, yun yung final fulfillment ng covenant of grace. Okay? Nakukuha niyo ba? Quiz tayo? No? Multiple choice naman. No? Question? Wala? Clarification? Wala? I hope, at least, sana ang napulot natin, no, yung
kagandahan ng paraan ng pagliligtas na ginawa ng Diyos and the effort of the Lord Jesus Christ, no, para mabigay sa atin yung salvation. It was not easy. No? Ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang buong buhay hanggang sa punto ng kamatayan. Kaya yung sinabi ni Paul sa Philippians. Question? Wala? Akala ko maraming tanong. Malinaw ba? Papaliwanag? Shimea, malinaw ba? Raya, walang tanong? Tilin? Tikata? Wala talaga? Kala ko kasi maraming tanong eh. Okay, so kung wala kayong tanong, di okay lang. Mas maganda. No? Mapapahinga ako maaga. Okay, so kung wala kayong tanong, di magpahinga na muna tayo para mamayang worship service natin. Okay, maraming salamat.